I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. So guys, kung nakikita nyo ito, another palpak nagawa ng mga kontraktor dyan po sa Occidental Mindoro. Naku naman, sakit kayo talaga sa ulo. Grabe ang sarap na talagang katusin, mga contractors kayo. Sino man ang mga involved na politician dyan, konsensya nyo naman. Kawawa naman yung mga nasasukupan nyo. My goodness, ganito na lang ba ang Pilipinas? Dekada na ganyan eh. Walang nagsisita sa inyo eh. Kung wala si Pangulong Marcos Jr., hindi naglalabasan itong mga to. Hindi, totoo yun mga kababayan. Kung wala yung tapang ng Pangulo para panawagan na para managot itong mga salot na ito. Tingnan nyo yan, no? Oh. Sa Occidental Mindoro po yan. Basahin po natin, sabi po ng Abante. Sabi dyan, inireklamo ng mga residente ng Sitio Danupa, Barangay Pitugo, sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro, ang umano'y walang saysay na dike na kabilang ang flood control project ng lugar. Ay, sus Maria Joseph. Kung pwede lang na, ay, sus, nako, talaga itong mga contractors na ito. Sino bang mga LGUs dyan, mayor, congressman, gobernador? Sus Maria Joseph, maawa naman kayo sa mga nasasakupan nyo, oy. Sayang naman yung pundo. Nagtitiwala sa inyo ang pamahalaan, tapos ganyan ang ginagawa nyo. Puro kayo kupit, puro kayo kurakot. Makarma kayo talaga sa ginagawa nyo. Ano? Ayon kay Boy Kamandag Cardusa, hindi naman ibinabaha ang kanilang lugar. At kung sakaling tumaas naman ang tubig, ay wala pa ring silbi ang dike dahil patsi-patsi umano ang pagkagawa nito. Hay, nako, kawawang Pangulong Marcos Jr. Taga-sita, taga-ayos, taga-solve. Sus Maria Joseph, kayo naman nakakainis naman ang ganitong mga tao. Grabe kayo naman mga contractors, politician. Hoy, gising naman kayo Ang galing-galing nyo talaga pag sa eleksyon, ang galing-galing nyo magsalita. Yung pala, palpak din pala kayo eh. Hindi nyo malang magawa ng paraan na sa lugar nyo. Mahiya naman kayo. Labis ang paghihinayang ng mga residente sa umanay na sasayang na kabahan ng bayan. At nanawagan sila sa maisama sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunaan ni Senator Rolando Marcolita ang kanilang hinanaing hinggil sa naturang proyekto. Ay, sus Maria Joseph. Wow, kawawa talaga. Sabi dito guys, tingnan nyo. Ayan, palpak na dike sa Occidental Mindoro, nireklamo. Agay! Kawawang taong bayan. Sayang ang mga pera. So dahil dyan mga kababayan, panoorin nyo po ito. At pakinggan yung sinabi ng mama, nananawagan po siya sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Areang ito, pero tinitingnan po natin, imagine nyo po mga babae nakikinig, kung napapanood nyo po itong video ito, wala ko kami nakikitang pinoproteksyonan, no, para dito sa milyong pisong nilaan na pondo rito ng gobyerno. At ganito lang din naman po ang magiging resulta ito pong construction na ito o itong digi na ito nilagay dito, na halos ito po ay napakahirap puntahan. Tago po o lihim sa ating mga kalalawigan, sa ating mga kababayan, na milyong piso na nilagay at nilagak dito na hindi naman ako nakikita nating mga tao at mga kababayan dahil nga sa liblib na lugar. Pero tingnan nyo naman po anong nangyari sa lugar na ito. Kaya po sana mahal na Pangulo, ibilang nyo po. Isa lang po ito sa unang pakita namin dahil sa 3 araw nating paglalagi dito sa ating lalawigan, ay marami pa ho tayo, mahal na Pangulo, ipapakita namin sa inyo. Mga proyekto mula po sa DPWH at kayo na po at ibinibigay na po namin sa inyo dahil sa inyong panawagan at kayo po ay nagbanta na kung sino po yung mga kontraktor o kung sino po ang mga politikong meron po kinalalaman sa proyektong ito ay inyo pong parurusahan. Galang-galang Senador Marcoleta at kayo naman po ay nakapunta na rin sa ating mahal na lalawigan at unay po kayong bumaba din
nag-chopper kayo, pumunta kayo sa bayan ng Rizal. At kung saan po ito pong barangay na kinalalagyan namin, ay inyo pong nakita doon sa bayan ng Rizal kung gaano po sigawan, palakpakan, taos pusong suporta po sa inyo ng bayan po ng Rizal dito po sa Occidental Mindoro. Siguro po sa ating po kagalang-galang na senador, isama nyo po ito, no? At ilagay nyo po sa inyo pong libro na sana po, sabi ko ngay, kabahagi pa lang to, unang bahagi pa lang po ng proyektong ito. Dahil sa isang araw, sa makalawa, sa pangatlo, sa pangapat, napakarami pong mga proyekto po na alam naman natin na hindi po na talaga naibigay para po sa ating mga kababayan. Ay meron po high school sa Bandarong Pahat na kalagayan po ng mga dike dito. Ito pa, ito. Flood control project sa Oriental Mindoro, ayan, 1 bilyon. 1 kilometro, agay, yan la. Grabe, ang laki. Ang mahala. Ito ang naging pundo ng proyekto ng flood control project sa Barangay Tagumpay na o dyan kung ikukumpara ito sa pundo ng Kapitolyo na 2 bilyon sa loob ng 1 taon. Malaking pera ang nilustay sa proyekto ito ayon kay Gobernador Dolor. Agay, ito na naman mga bes. Kaya ba pati gobernador ayaw nyo papasukin kasi may tinatago kayo. Dugot pawis sa ng bayan yan. Karapatan ng mamayan na malaman ang ginagawa nyo. Agay, patay tayo dito mga beswa. Ayan o. Oh, yan, grabe. Oh, substandard, manipis yung semento nyo. Mga siraulo talaga itong mga kontraktor na ito. Sarap nyo talaga katusin yun. Ayan o. Nasira na bes. Walang kakwenta, 1 bilyon. Dapat konkreto ang mga materials na ng pagkagawa. Pahiya-hiya naman kayo sa sarili nyo oy. Walang hiya kayo talagang mga kontraktor kayo. Oo. Ayan o, palpak nga talaga. Grabe kayo, ang ganda pa naman o. Ang tanawin mga bes. Ay grabe. Oh, sira mga beswa. Ayan o. Nga manipis yung semento, walang kwenta talaga. Kawawa yung mga tao. Kami nagbabayad kami ng tax kahit batas naman yan, pero kahit papaano dapat magtrabaho kayo ng maayos. Ito mga kababayan, ipaunawa natin sa ating mga kababayan na ang Pangulong Marcos Jr. Baka mamaya isisi nyo sa kanya. Yan po ay kasalanan po ng kontraktor. Pero ganun pa man, ang Pangulo nag-inspect yan. Dahil alam niya kasi may mga palyado ng mga proyekto at ngayon, siya na mismo ang bumaba at nakikita. Wala, paktay kayo ngayon mga contractors. Sino man ang kasabwat ng mga politician dito, dapat managot kayo. Mag-resign na lang kayo, bumaba na kayo sa pwesto nyo. Kakahiya kayo talaga. Sus, Maria Joseph Santa Clara Marimara, ano ba yan? Matin na, do not enter daw. Kawawang mga Pilipino. Sus, biro nyo yan. Matindi. Substandard, pati mga bakal, mga kababayan. Kawawang Pilipino. Tignan nyo naman yan, ito yung tinatawag na trabahong tamad. Sa totoo lang. So yun, mga kababayan, ano po ang komento nyo? Shoutout sa mga taga Mindoro, Occidental, agay. Kawawa naman talaga sila. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.